Magandang araw pong muli sa ating mga kababayan sa loob at labas ng ating lalawigan at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tumutunghay sa atin, nanonood sa live sa loob at labas ng bansa. Ito pa rin po ang inyong Vice-Gobernador dito sa lalawigan ng Marinduque, Vice Governor Lynn Angeles. Muli po ninyong makakasama sa loob ng 1 oras at kalahati sa ating programa na kung saan pwede nyo kaming maging kasangguni at kami ay sasangguni sa inyo. The Vice Governor's Hour, kasanggunian ngani. At tayo po ay mapapakinggan or napapakinggan ninyo dito sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at live sa Facebook page ng inyong lingkod, Vice Governor Adeline Angeles. Gayon din ho sa Facebook page ng Ang Kasanggunian. Ito ho ang official FB page ng 16 Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque. Gayon din sa Facebook ho ng Marinduque News Network at ng radyo natin Santa Cruz. Yan po, matagal-tagal po tayo na hindi nagkasama. Ano ho? At nung mga nakalipas na linggo ay nakasama nyo ho si Kat at muli nating hinimay yun hong mga pagkukwentuhan naman namin ng ilan sa mga bokal na atin hong naging panauhing anchor sa mga nakalipas na linggo at buwan. At ngayon ho ay pasensya ho sapagkat medyo wala tayo nung mga nagdaang linggo sapagkat we were on official travel and some official activities nito hong mga nakaraang linggo. Very important activities na para rin naman ho sa ating lalawigan. At ngayon ho ay nandito po tayo ngayon sa studio ng Marinduque News Network. At alam niyo man ho, magkaibigan ng Marinduque News Network at ang radyo natin Santa Cruz. So kaya kami ho ay gumagamit ngayon ng studio ng Marinduque News Network. Maraming salamat MNN and staff sa ating mga kaibigan dito na katuwang natin. Gayon din sa ating counterpart na mga nag-a-assist sa atin dyan sa radyo natin, dito sa radyo natin Santa Cruz. Binabati po rin natin ang lahat ng ating mga katuwang sa serbisyo publiko. Siyempre ho, ang amin hong tanggapan, ang tanggapan ng Vice Governor at ng Sangguniang Panlalawigan, ang atin hong mga bokal at ang kanilang mga staff, ang ating SP Secretariat. Gayon din, ang iba't iba hong tanggapan ng pamahalaang panlalawigan ay nakatunghay sa atin. Pagbate sa lahat ng mga kaibigan sa Governor's Office na nagmo-monitor sa atin every now and then, at gayon din sa District Office ng ating Congressman Lord Alan Quinto Velasco, ang ating mga masisipag na nakatuwang dyan. So, yun ho, at syempre sa lahat ng aking mga kapamilya at kaibigan, at sa ating mga pinaglilingkurang Marinduqueño. Good day po sa lahat at samahan niyo po kami. Meron ho akong panauhin dito. At nung mga nakalipas na linggo ay nakasama ho natin ang ilang bokal. At ngayon ho ay meron ho tayong kaibigang bokal, kasamang bokal, na kasama natin ngayong araw na ito. At ikukwento ho namin sa inyo kung paano siya naging bokal maya-maya. Kasi bukal ang tawag namin sa kanya, pero pati yung kanyang mga kababayan sa kanyang barangay ay nagulat. Binoto nilang kapitan. Pagkatapos, tinawag nilang konsehal. Tapos bigla, maya-maya, ang tawag na sa kanya ay bukal. Ang akin hong binabanggit ay ang ating masipag na presidente ng Liga ng mga Barangay sa buong Marinduque. Kaya ho, kasama ko ring bokal sa Sangguniang Panlalawigan. Bokal Baldomero Bocalbal Limpiada. Mula sa Barangay Balanakan, pero ngayon ay kasama nating bokal. Bocalbal, bati ka po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang The Vice Governor's Hour. Magandang araw po, Vice Governor. At sa lahat po, babati lang po muna ako sa ating pong Congressman Lord Alan Velasco. Sa ating mahal na Governor Presbitero Velasco. Kay PM Michael Vincent Velasco, board members, lahat ng mga kasama ko, board members, SP Secretariat, all the employees sa Provincial Capital of Marinduque, sa akin po mga kasamahan sa
sa ex-officio member, yung mga staff ko po, lalong-lalo na. At, very supportive po sila sa akin when it comes to dito po sa trabaho ko bilang Liga ng mga Barangay President. At lalong-lalo na po binabati ko po ang aking mga kasamahang kapitan all over po dito sa province ng Marinduque. Dahil kailangan ko rin po na magkaisa kami para sa mga programa, plans and programs ng ating pong lalawigan. Great, great. So yan ho ang ating masipag na bukal, miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, 16 Sangguniang Panlalawigan, representing ho the Liga ng mga Barangay, representing ang kabaranggayanan. Dito sa lalawigan ng Marinduque, Kapitan Bal, Konsehal Bal, Bukal Bal, Limpiada, mula ho sa Barangay Balanacan. Siya po ang ating guest co-anchor ngayong araw na ito. Kaya samahan mo ako, Bukal, sa ating pagkukwentuhan. Pero bago po yan, ay batiin muna natin, Bukal. May mga ilang kababayan tayo at kaibigan na nagdiwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng July. Yung iba nabati na namin nung mga nagdaang linggo, pero batiin natin ang kapitana ng Barangay Masiga, Kapitana Esperanza de Belen. Ayan, patugtugin natin ang ating happy birthday para sa ating mga katuwang na lingkod bayan. July 29, si Kap Esperanza de Belen ng Barangay Masiga. Si Kap Noli Novisa, dyan sa Barangay 4, Buenavista. Hi, Kap. Ito'y kaibigan din natin. July 30 ho, nagdiwang naman si Kap Neptali Eden sa Barangay 1, Gasan. Kap Melinton Rolye ng Bagidbirin, diyan sa bayan ng Santa Cruz. Hello, Kapitan. At si Kagawad Leo Rico Hermoso ng Barangay Maharlika, dito ho, sa bayan ng Santa Cruz. At July 31 naman ho, nagdiriwang ng kanyang kaarawan si Kap Ignacio Resilia ng Barangay Mercado, Buac. Lahat ito ay kaibigan at nire-representa ng ating panauhin ngayon na mga kapitanes. At siyempre, August 1 ho ay nagdiriwang ang punong bayan ng Mugpog, Mayor Leo Livelo. At yun hong kapitan ng Barangay Balanacan, alam ko nagdiwang din ng nagdiwang din ng kaarawan ng July 1. Ang akin hong co-anchor. Happy birthday. Thank you. Happy birthday, Bukal Limpiada. So yan. Maraming salamat. Baka meron po kayong mga babatiin din na mga baka nag-birthday na mga kababayan natin. So far, wala na. So far, okay. Palagay ko meron akong nalilimutan ako. Hindi pwedeng bagaman at hindi pa nagbe-birthday, pero babatiin ko na rin ang konsehala ng bayan ng Mugpog, si Konsehala Rosel Ola ay magdiriwang ng kanyang kaarawan. August 8, kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan naman ng ating ginagalang na Governor Presby Velasco. Pareho lagi ang birthday niyan eh. Kaya nakakatipid lagi si Konsehala Ola ng handa. Okay, and July 27 ho, ginanap ang 109th anniversary naman ng Iglesia ni Cristo. Kaya muli binabati natin ang mga kaibigan at kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na nagdiwang ng ika-109 na anibersaryo. So sa ating ka-Eduardo Manalo at sa buong Iglesia ni Cristo, binabati po kayo ng ating tanggapan ng inyo pong vice-gobernador dito sa lalawigan ng Marinduque. At wini-welcome din po natin ang bagong district minister ng Boac dito sa Marinduque, si Ka Bernardino Sabado. At pinasasalamatan natin ang outgoing na dating district minister, si Ka Christopher Angeles. So, maraming salamat po, Ka Christopher, sa inyong paglilingkod sa amin ding lalawigan. At gayon din, July 31, ginanap ang Battle of Paye at tayo ay umattend doon at naging panauhing pandangal ang isang iginagalang na babae mula sa lahi ni Lieutenant Simeon Malahacan. Si Ma'am Jovita Malahacan ay
naging panauhing pandangal ho sa pagdiriwang na ito mula sa lahi ng mga bayani. At gayon din ho, July 24, ang Red Cross ay naging very busy tayo. Bumisita tayo sa ilang mga katuwang sa paglilingkod. Sa ngalan naman ng Philippine Red Cross, nag-attend tayo ng flag ceremony dyan sa ating DepEd. At kasama ang ating Superintendent, Ma'am Lynn Mendoza, at lahat ng mga katuwang natin sa DepEd. At gayon din, binisita natin ang Presidente ng Marinduque State College, Dr. Dodi Zulueta. Gayon din ang ating kaibigan, PD Philip Alano, at mga taga-Dole. Gayon din si Mayor Marisa Red, dyan sa bayan ng Santa Cruz. Binisita natin sila at nakipagpulong tayo tungkol sa ilang partnerships naman ng Philippine Red Cross with these different institutions. At maraming salamat po sa inyong mga patuloy na partner ho sa Philippine Red Cross. Nakapartner din ho ng pamahalaang panlalawigan, lalo na po ngayon na pinag-uusapan naman ang isa-set up ng Philippine Red Cross na blood facility, blood bank dito sa ating lalawigan. Kaya maraming salamat po at hari nawa ay maisakatuparan ang partnership na ito ng pamahalaang panlalawigan at ng Philippine Red Cross. Very confident ako dyan, Bokal Bal, sapagkat po mismong si Chairman Dick Gordon na ang nag-commit sa atin at kaibigan din pala ito na matalik ng ating gobernador, Governor Presby. Okay. Sabi nga niya, just provide us the place and we will take charge of everything, all the equipments, even the cost for the doctors and the medtechs that will be assigned in the blood bank. Red Cross will take charge. Sana'y matuloy na, pero nagahan na po. Oo. Malaking bagay ito, Bukal kasi ngayon yung mga dugo, tayo ay nagba-bloodletting lagi, pero yun ay dinadala pa sa Batangas. Sa Batangas. Opo, para sa screening. Pero ngayon, hopefully, with the blood facility na isa-set up ng Philippine Red Cross, ay makaalwan ito sa ating mga kababayan. At gayon din ho, talking of blood donation, congratulations sa Marinduque Blood Council, gayon din sa DOH, sa Red Cross, sa PHO, and also sa provincial government in general. Gayon din, it was participated by the Philippine Coast Guard Auxiliary 510th Squadron at ang iba pa nating partners. Isinagawa po ang isang matagumpay na bloodletting, blood donation activity dyan sa provincial capital. This is in celebration po ng National Blood Donors Month. Ayan po. At talking of kwentuhan na legislative tungkol ho sa mga nagdaang sesyon ng Sangguniang Panlalawigan, ariyan ho ang ating kasamang Bokal. At noon hong July 21 ay ginanap ang 47th regular session. Ang isa ho sa highlight ng session na ito ay naipasa ho ang isang ordinansa na nag-authorize ng isang supplemental budget number 2 sa lalawigan ng Marinduque, sa provincial government of Marinduque. And tayo, Bocalbal, ay nag-approve ng supplemental budget in the amount of 119 million pesos, 66,174 pesos. Ito po ay supplemental budget na ang layunin ay magdagdag ng pondo para gamitin sa ilang operasyon ng iba't ibang departamento ng provincial government para sa iba't ibang programa. So, yun ho. July 27 naman ho, ginanap ang 48th regular session kung saan sapagkat ho ang ating gobernador ay on official travel sa United States, ang inyong lingkod ay tumayong acting governor. At dahil ho tayo ang acting governor, si Bocal Maki Caballes naman ang na-appoint na acting vice governor at interim presiding officer ng 48th regular session ng Sangguniang Panlalawigan. At yun ho, isa ho sa highlight ng kanilang pag-session. Ako'y wala doon sapagkat yun nga po, ang temporary presiding officer ay si Bocal Maki Caballes. Ang ilan sa mga highlights ay may 5 municipal ordinances na naideklara ng Sangguniang Panlalawigan na valid and operative. So kasama po diyan sa ating mga kababayan sa
Okay. Anong nga bang mga bayan yung Bayan ng Mugpog. Bayan ng Mugpog, bayan ng Agasan. I think yun hong mga ordinansa po ninyo na isinumite sa amin has been declared valid and operative. Gayon din ho, meron hong mga proposed ordinances na tinalakay ng ating mga kasamang bokal. Yung ordinance number 16-49 na isinulong ni Honorable Jojo Leva na nag-aamyenda ng Provincial Ordinance number 202 series of 2023. Yun po yung proseso ng pagbibigay ng Legislative Award para sa mga sangguniang bayan ay meron hong konting inamend. Bukal ito'y naaprubahan po? Naaprubahan po ninyo po yung amendment. Okay, thank you po. So, meron hong yun hong pagbibigay ng award at pagsi-search sa best sangguniang bayan, yan ho ay magsisimula next year. Pero yung lahat ho ng preparations at ang proseso ng search ay ginagawa na po ngayong taon. Gayon din ho, meron hong resolution na nag-endorse sa ating gobernador at sa Provincial Development Council ng proyektong spillway para sa Tugos Kawit Duyay Provincial Road diyan sa Barangay Kawit. At meron ding proposed ordinance na naaprubahan. Bukal ito ba'y naaprubahan third and final reading na? Yun hong ordinance enacting the revised Child Welfare Code. Naaprubahan na po yan. On third and final reading. Third and final reading. Okay ho. I remembered si Bokal Bal Limpiada ang isa sa maraming mga ilang paglilinaw at katanungan dito sa ordinansang ito dahil malaki ang role or may mga role ang mga barangay sa implementation nito. Kaya sinigurado ni Bokal Bal na medyo magagampanan ito ng maayos base sa itinatalaga ng ordinansang ito. So marami hong amendment na ipinasok si Bokal Bal sa Child Welfare Code na ito. So congratulations Bokal Bal. Okay. I saw you po nung during the deliberation on for approval on second reading. Isa ka sa very active sa paghihimay ng mga probisyon ng ordinansang ito. And gayon din ho, noong July 20 ay ginanap ang Mimaropa Regional Development Plan 2023-2028 Roadshow kung saan dumating ho si Director Teng Mendoza, ang Vice Chairperson ng Regional Development Council Mimaropa at Regional Director ng NEDA Mimaropa dito sa ating lalawigan. Bukal, naka-attend ka ba nito? Opo, naka-attend po ako at pinakita doon yung mga nautical highway at saka yung mga gagawin pa po natin na yung proposal po nila na magkakameron po ng isang tulay mula dun sa Santa Cruz hanggang sa Quezon. Part ng Quezon. Alam mo po nung una ay tumataas ang kilay ng marami dito at iniisip parang malayo naman sa katotohanan yan. But in reality, sa totoo lang ho, ito ho ay bahagi at naging matagumpay na naipasok sa 2023-2028 5-year development plan ng Mimaropa. Kaya po ito'y hindi malayo sa katotohanan. At least andun siya sa development plan ng Mimaropa region. Maganda ho, magkakasama-sama ho tayo doon sa planning na yon ay nagkakameron ng koneksyon pati hanggang sa mga roro, mga biyaheng Batangas, Mindoro, nagkakameron na po at linkages para mapadali po ang transportation natin. Kasama po yun sa napag-usapan po at pinlano doon. Okay po, pag sinabi hong Mimaropa Regional 2023-2028 plan, ibig po sabihin, yan po yung magiging direksyon at magiging priorities ng mga development programs and projects sa mga lalawigan na bumubuo ng Mimaropa region. Kasama po tayo doon. Kasama po tayo. Okay. At inilatag ho, iniharap ng NEDA
ang final plan na ito sa iba't ibang stakeholders. Kaya naroon si Bokal Limpiada, syempre kinakatawan niya ang liga ng mga barangay. Okay, July 21 naman ho, ginanap ang 45th National Disability Prevention and Rehabilitation Week. At yun ho, medyo congratulations ho, nagkaroon ng bagong pamunuan ang Federation ng Women with Disabilities, gayon din ang Persons with Disabilities officers dito sa ating lalawigan. Hindi ko lang pa nakuha kung sino ang mga bagong officials, but I would like to take this opportunity to thank Mr. Joseph Nepomuceno, ang outgoing president ng Asosasyon ng mga Persons with Special Abilities dito sa ating lalawigan. Gayon din si Ate Carmen Manigdeg. Yan ho ay taga dyan sa Kapino. Isa ring kagawad na siya namang presidente ng Federation of Women with Disabilities. Outgoing po sila. Maraming salamat po sa inyong pamumuno sa asosasyon at sa inyong pong paglilingkod sa mga kapwa natin, sa mga kapatid natin na may mga special na abilities. And God bless din and congratulations sa mga bagong opisyales. July 22, Bokal ay nagkaroon ng second Morion Cup shooting competition diyan sa Kapayang Bugpog. At binabati natin si PD Christopher Melchor, ang ating kapatid, sa isang matagumpay na shooting competition ng Morion Cups. At binabati rin pala natin, nag-birthday din ang ating ginagalang na provincial director, PD Melchor Bokal. Batiin mo si PD Melchor. Happy birthday po, PD Melchor. At congratulations po. Congratulations po sa ginanap ninyong shooting competition. Okay. At yun ho, at tutuwa ako kay Konsehala Rosel Ola. Magaling naku, mukhang ninenervyos na marami nang ninenervyos. Anyway, dyan ho. At gayon din po, noong July 23 ay nagkaroon ng outreach program ang PNP Buena Vista. At salamat sa pag-iimbita po ninyo sa aking tanggapan kung saan tayo ay nag-participate sa kanila at dinala ang pamatid, ang lugaw para sa kabataan ng inyong vice-gobernador. So, congratulations ho sa 28th Police Community Relations Month activity ng Buena Vista Municipal Station. At hindi ko alam kung andito, meron din kaming ginanap na outreach, mamaya, itong pag-PTD. Ngayon, yes, Bokal Bal. Opo. Gusto ko rin pong batiin at bigyan ng pasasalamat po yung outreach program na ginanap ng aming principal po ng high school sa Balanacan. Nagkameron sila outreach program na ginanap po sa Bakod. Sa malaking Bakod. So, Sina Sir Luna po yan. Sir Luna. Okay. Kasama po ang kanyang mga co-teachers. Okay, great. Sir Luna at ating mga kasama sa Balanacan National High School, si Bokal Bal po, at gayon din ho kami sa ating programa, The Vice Governor's Hour, ay sumasaludo po sa ating mga katuwang mula sa DepEd. Busy na kayo sa inyong ready para sa pagtuturo, pero naisip pa rin po ninyo ang makapagbigay ng kasiyahan sa isang sitio dyan sa Barangay Balanacan. Grateful siyempre at definitely ang mga taga-sitio Bakod. Yun ho, at binabati nga rin natin yung sa Municipal Station ng Buena Vista, sa kanilang activity sa Sitio Daat, sa Sihi, gayon din sa Timbo, na dinaluhan ng ilang katao at nagkaroon ng libreng gupit, distribution ng food packs, at yun nga ho ang lugaw para sa kapayapaan ng tanggapan ng vice-gobernador. Gayon din ho, sa ating mga senior citizen, nagsimula na ho ang pamimigay ng food packs in connection with the celebration po ng inyong milestone age. Yan ho ay bahagi ng isang ordinansa
na ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan at inaprubahan ng ating governor, kung saan nagbibigay ng konting food packs sa ilan sa mga kababayan nating senior citizen na nagdiwang ng kanilang kaarawan. Ng anong age nga ni ito, Bokal? Nakalimutan ko ata. Mga 65, I think, starting 65, 70, 75. Kapag ganon ang age, ay meron ho kayong food packs na matatanggap in relation to your celebration of those age. Pero nakita ko yung food packs, ako ho'y nagsasabi sa inyo, maari yung hindi karamihan ang laman ng food, nung bag na yon na may mga ilang items, pero sana ho, higit sa nilalaman po nung supot na ibinibigay po sa inyo ng pamahalaang panlalawigan, ay maramdaman din ho ninyo yun hong esensya kung bakit ibinibigay po yun sa inyo. Yun hong pagmamahal at maalala kayo sa panahon po ng inyong kaarawan. So, yun ho. At marami hong mga ilang distribution ng food packs na iyon sa senior citizen ang isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan. At gayon din ho, nagsimula na itong Bukalbal, yung Universal Healthcare Orientation. Opo. Na ginaganap sa pangungunan ng Department of Health at ng Provincial Health Office representing the provincial government. Binibigyan ng orientation ang mga kapitanes at kagawad, usually Committee on Health Chair. At Bukal, ano ba ang sentimiento ng mga kabaranggayanan pagdating sa universal healthcare? Ito, medyo maraming tanong, Marami pong tanong, marami nilang katanungan hanggang pati ako nagtanong dahil yung very important po ay yung saan sila kukuha yung when it comes to ng budget. Doon naman na ipaliwanag na may malasakit center tayo, meron tayo sa DSWD. So wala pong dahilan para hindi matugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga pasyente. Na ang nabanggit nga ho doon, may problema na tayo sa pasyente natin, may problema tayo kung paano pa natin na matutugunan yung lahat ng pangangailangan. So nakalaan naman po doon, kinakailangan lang daw po ay malaman, magkameron ng dissemination kung paano para wala na pong masyadong bayarin ang lahat ng mga nagkakasakit. Sa totoo lang ho, sa ating mga kababayan, itong universal health care ay talagang ambisyosong batas. Sapagkat naglalayo nito na yun nga, mabigyan ng, may 3 raw objectives. Una, maging health literate ang lahat ng mga Pilipino. Ikalawa ay mabigyan ng sapat na programang pang kalusugan ang mga Pilipino at maprotektahan laban sa mga health and health hazard and risk. Sa totoo lang, ito ay ambisyosong objective. Alam naman natin, Kapitan Bal, tama yung sinasabi ng mga kapitanes. May pondo bang pwedeng gamitin diyan para magawa talaga yan? Pero yun nga po, at least na lay down yung structure. At sa istruktura rin sa totoo lang, ay kami rin sa provincial government ay may malaking role na gagampanan dito sa universal healthcare. At kami nag-iisip din, kami ni na Bukalbal. At pag nagmi-meeting ang committee ng health, ay meron kasing assignment na ibinibigay. Dati, ang pagdating sa preventive health, ito pong ganitong mga programa, ang primary na gumagalaw ay ang LGUs, barangay at municipal. May nabanggit nga doon, Vice. May nabanggit pa rin ho doon at siguro ay dadaling ko ito at as a member of the local health board, ay para provincial local health board, para malaman nila ang lahat ng mga problema na nadinig namin doon sa open forum. So, para mabigyan ng tamang katugunan. Meron po ng action. So marami ho kasi doon ang mga tinatanong nila when it comes to our hospital. At saka yung mga nila sa mga marami po. So siguro sa local health board isasangguni ko lahat ito, then after what pwede na natin i-disseminate ito sa ating buong probinsya. Okay, great. Thank you, Bokal. Kasi alam po ninyo, si Bokal Limpiada, madidiscuss mamaya Iba kasi yung role ni Bokal Limpiada kumpara sa ibang mga Bokal.
Yung trabaho ng regular na bukal, trabaho rin ni Bukalimpiada. But at the same time, meron pa siyang ibang trabaho, yung executive. Kaya siya yung nasa ground, siya yung nakakarinig ng mga saloobin ng iba't ibang mga sektor. At yun naman ay binibitbit po niya sa pamahalaang panlalawigan. Okay, great. At Bukal, gusto rin natin i-congratulate ang Bayan ng Mugpog. Ginanap yung Barangay Fire Olympics 2023. Andun at nag-participate ang ilan sa mga barangay ng Bayan ng Mugpog. At ginanap sa Mugpog Covered Court. Naroon tayo at nagbigay ng konting mensahe. Gayon din na Bukal, ang Platoon Advisory Group for Police Transformation and Development o itong PAG-PTD ng Philippine National Police, kung saan tayo ay namumuno ngayon bilang chairman nitong PAG-PTD, ay nagsagawa ng isang outreach program dyan sa Ilayan ng Buwak, partikular sa Barangay Bui at Barangay Bayuti. At nais kong samantalahin, kasama si Police Lieutenant Colonel Marlon Hernandez, gayon din ang siyang Force Commander ng Mobile Force Platoon PAG-PTD, gayon din ang ilan sa mga katuwang mula sa Philippine Army, sa panguna ni Second Lieutenant Julius Mangas, ating mga katuwang mula sa tanggapan ng congressman, ng provincial government, gayon din ang Presbycare ay naroon din. Nagsagawa tayo ng outreach program. May medical consultation ho doon and distribution din ng gamot. May legal assistance. Naroon ho ang dalawang abogado, si Attorney Rodas at ang ilang katuwang mula sa PAW. Gayon din, naroon ang DOH na nangunguna rin sa medical consultation at distribution ng gamot. Naroon ang Malasakit Center at ang ating Presbycare team. Naroon din ang ating mga katuwang mula sa LGBTQIA, Bila-Bila group sa panguna ni Mamayta Labrador para naman sa libreng gupit. Napaka swerte ng ating mga kababayan. Doon, kumpleto po. May mga binigay na goods mula sa salamat po sa tanggapan ni Congressman Velasco para sa ilang mga goods na dinistribute sa ating PSWDO, sa LGU ng Buwak, sa panguna ni Mayor Army Carion. Salamat din po sa lahat ng tulong at sa Solid Rock Baptist Church led by Bishop Godofredo Riego. Thank you kay DJ San. Maraming salamat. At sa dental team, naroon din ho at may dental team led by Dr. Aristotel Montegrejo. May kapatid din tayo doon mula sa TODA Federation President, si Sir June Brisa. So, ito po'y labor of love. Maraming salamat po sa mga katuwang at siyempre sa tanggapan ng ating Governor, Governor Presby Velasco. Salamat po sa lahat ng tulong sa naging partner ng Platoon Advisory Group for Police Transformation na pinamumunuan po ng inyong lingkod bilang bagong chairman. Thank you po. Ito po ang first outreach program namin. It was successful at grateful po ang ating mga kapatid mula sa Ilayan ng Buwak. Congratulations po sa aking mga kapatid mula sa advisory group. Ayan. At sa lahat ng mga bayan ho na nag-celebrate ng Nutrition Month sa buwan ding ito, ay kinocongratulate ko po ang lahat sa matagumpay na celebration ng Nutrition Month. Pero special na pagbati sa bayan ng Buenavista na akin hong inattendan ang celebration. Gayun din, congratulations sa Provincial DRRMO sa panguna ni dating Bokal Jan Fernandez sa matagumpay na Provincial DRRM Summit na natsyempo rin sa celebration, sa observance ng July bilang Disaster Resiliency Month. At yan, special program rin for employment. Itong SPES ay nagkaroon ng SPES orientation at maraming mga kabataan ngayon ang nagtatrabaho, quote-unquote,
sa iba't ibang ahensya ng pamahalaang panlalawigan under this program. Medyo, alam mo, Bokal, malaking tulong din itong SPES sa mga kabataan. Meron silang at least yung unang bayad nila sa eskwelahan or unang kagastusan. Oo, makakatulong sa kanila. At gayon din, binabati nating muli ang binigyan ng resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan. Andun si Bocalbal at ang Sangguniang Panlalawigan temporarily presided by Acting Vice Governor Maki Caballes ay nagbigay ng recognition dito kay Miss Jasmine Marciano at sa Kanga Festival team led by Mayor Leo Livelo. Gayon din kay Miss Princess Idalia Lugatok na naging top 9 po sa LET exam. Yes, actually, natouch ako doon nung nagsalita yung si Miss Lugatok. Nakita ko ron, relate ko na walang imposible. Kung talaga lang magpipilit ang mga bata na nakamit niya yung ganoong katayuan. So, very encouraging po na makita sana, malaman ng lahat na hindi dahilan ang kahirapan. Great. Para maisakatuparan natin yung ating mga ambition. Yung binabanggit ho ni Bocal Bal ay sapagkat binigyan namin ng pagkakataon si Ma'am Lugatok, si Ma'am Idalia Lugatok na top 9 sa licensure exam ng para sa education at nabanggit lang niya sa kanyang speech yung kanyang pinagdaan ng hirap para lamang makatapos ng kolehiyo. Pero yun, sabi ni Bukal Limpiada ay nag-emote siya ng konti habang pinapakinggan ang mensahe ni Ma'am Idalia. Pero very inspiring nga, totoo po. Very inspiring. Kaya yung mga kababayan natin, lalo na yung mga kabataan, yung gustong mag-aral. Yes, hindi hadlang talaga yung wala kang pamasahe, wala kang baon dahil magagawan ng paraan sa gustong magbago ang buhay. Great. At gayon din ho, ako'y umattend ng SOMA ng Santa Cruz. Ng bayan ng Santa Cruz. Si Mayor Marisa Red Martinez ay nagbigay ng State of the Municipality Address ng bayan ng Santa Cruz. At congratulations kay Mayor Marisa. Gayon din sa Sangguniang Bayan, sa pangunguna naman ni Mayor Babs Rico Hermoso Manuel sa kanilang maayos na paglilingkod sa bayan ng Santa Cruz. So congratulations again, Mayor Marisa, for your successful State of the Municipality Address. At medyo naging madalas ang bisita natin sa Santa Cruz. Tayo ay Bocalbal, ako ay umattend ng Mayor's Cup, itong 2023 Invitational Softball Tournament na ginanap dyan sa Barangay Kilo-Kilo Sports Complex na dinaluhan at ang participated by several barangays ng Santa Cruz na talagang enthusiast pagdating sa softball. And ako'y nai-inspire, Bocalbal, baka by next year, iniisip ko na baka pwede ang Vice Governor's Cup para sa isang Provincial Invitational Softball Tournaments. Tingnan po natin. Pag-aaralan po natin yan. Pero sa bayan ba ng Mugpog ay ang baseball kasi Bocalbal, may yan, very popular sa Santa Cruz, sa Gasan. Sa Mugpog meron din, pero hindi ganun hindi pa ganun kalakas pero tingnan natin, baka time na rin para yung mga maglagay din tayo. Pwede. At tingnan po natin. Lalo pat marami natin na naging yung mga players natin na nanalo nung nakaraan dito sa Mimaropa, mabanggit ko. Ay nagkameron tayo na ipapanlaban na natin sa palarong pambansa. Sa Balanacan. Sa Balanacan meron. May mga nanalo, taekwondo ata. Sa billiards. Batang bata yun, pero magaling talaga. Okay, manang-mana sa kanilang kapitan. Kay para mga Del Prado. Oo. So congratulations nga sa ating mga
manlalaro sa Mimaroparaan na nagbigay Oo. sa atin ng karangalan. Kaya nagkameron ho ng initiative nitong nakaraan yung sina Bukal Leva, Bukal Butchi na dagdagan yung mga ano nila kung makakakuha ng mga gold medals at ano. Yung incentives nila, mga incentives rewards. nila, rewards. So as na pagdating sa regional hanggang sa national hanggang sa international. May dagdag. Oho. Kasi So, kami po ay may ordinansa Nasa na process na ho. nagbibigay ng konting reward, pero minarapat nga po yung binabanggit ni Bukal Bal, minarapat ng ating Bukal Leva, Bukal Butchi, Rosales at mukhang si Bukal Bal din isa sa nagsusulong na dagdagan ho yung incentives at yung reward na ibinibigay sa mga nagbibigay ng karangalan sa ating lalawigan sa iba't ibang level, regional, national at international competitions. Ayun ho, at binabati rin natin ang Philippine Guardians Brotherhood Incorporated ng bayan ng provincial po ito pero ginanap sa Barangay Hupi sa Santa Cruz. So congratulations sa ating mga kaibigan sa PGBI at yun, at salamat sa pagbibigay ng oportunidad sa tanggapan ng Vice-Gobernador na maging partner ninyo sa inyong activity. At masarap ang ating Boodle Fight. Boodle Fight kayo Oo, nag-Boodle Fight kami at nag-enjoy tayo ng konti sa ating Boodle Fight. At dahil rin nag-celebrate ang bayan ng Torrijos ng Kapiyastahan, Bukal, ay yan po ay ang kanilang patron ay ang Saint Ignatius of Loyola. At marami ho silang mga nalinyang mga activities pero ang inyong lingkod ay nag-participate sa gabi ng Torrijoseños. Yun ho, andun po ang mga sayawan ng mga barangay representatives. So parang barangay night. At enjoy. Ako po'y maraming chacha. Nakadaming chacha. At syempre, July 31 ho, ginanap po ang Battle of Paye. And we congratulate ang lahing bayani, mga lahing bayani ng bayan ng Buwak sa panguna ng ating mga namumuno sa LGU, sa panguna ni Mayor Army Carrion, Sangguniang Bayan, sa panguna ni Vice Mayor Mark Senyo at mga konsehales. At ang mga Bukal Bal ay nag-attend din doon. Naroon si Bukal Jojo Leva na binibiro namin sapagkat siya ang nagbasa ng speech ni Congressman Lord. Kaya feel niya na siya ay congressman. At gayon din ho, ando na siyempre ang ating Provincial Board Member Maki Caballes na ngayon ay acting Vice Governor. At si Bukal din Office Mercado. Naroon din ang PCL President, si Bukal Neril Manggol. At siyempre ang inyong lingkod, representing also the good governor. At tayo rin ay nagbasa ng kanyang mensahe. Pero alam mo, I was also touched by the speech of the yung panauhing pandangal. Ito nga pong si Ma'am Jovita mula sa angkan ni Lieutenant Simeon Malahaka na isa sa mga bayani ng Battle of Paye. Talaga hong very ordinary woman siya pero makikita mo ang ganda-ganda, sayang lang. Doon sa aking post, kinote ko yung kanyang speech, part ng kanyang speech. Ang pinakang gist lang, ang pinakang gist ng kanyang speech ay hindi pa tapos ang laban. Ang hindi pa tapos ang laban na ipinaglaban sa Battle of Paye. Yun nga lang daw, sabi niya, hindi na mga persa ng Amerikano ang kalaban natin ngayon, kundi ang kalaban na natin ngayon ay ang mga hamon ng kasalukuyang panahon. Kahirapan, pagkamakasarili, at mga iba-iba pa na pinagdadaanan natin bilang komunidad. Kaya kailangan dire-diretso pa rin. Ang sabi naman ni Governor Velasco sa kanyang speech, kailangan patuloy ang inspirasyon at ang optimism. At gayon din, dapat ay patuloy na magkaroon ng pag-asa para sama-sama ay maituloy pa rin yung esensya ng labanan sa Paye. It's a beautiful speeches. Okay, yan. So sa atin hong pagbabalik,
ay magkukwentuhan naman po kami ni Bokal Limpiada ng ilan sa mga gawain ng isang liga ng mga barangay representatives sa Sangguniang Panlalawigan. Pero bago po iyon, ay hayaan po muna ninyo na muli naming ipakilala ang aming programa. Care for yourself, care for others. Paano matutulungan ang taong may pinagdadaan ng mental health problems? Kaya kung may humingi sa'yo ng tulong, pakinggan mo sila. Intindihin at huwag baliwalain ang nararamdaman nila. Tumawag sa National Center for Mental Health Crisis Hotline o sa mga numero sa inyong screen. Huwag ikahiya at huwag ismolin ang mental health problem. May mga lunas sa paligid mo. Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Care for yourself, care for others. Lahat tayo nagkaka-stress. Yung iba, nakaka-move on agad. Yung iba, hindi. Ito ang ilang palatandaan na serious na siya. Loss of appetite at insomnia. Kawalan ng ganang mag-work o mag-aral. Kawalan ng interes sa mga paboritong libangan. Paggamit ng dangerous ways bilang coping mechanism, gaya ng alak at droga. Your mental health is just as important as your physical health. Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Muli po tayong nagbabalik. Ito pa rin po ang inyong Vice-Gobernador sa lalawigan ng Marinduque. Kasama pa rin po ninyo ako sa ilang kwentuhan at pagre-report namin sa inyo sa ating programang The Vice Governor's Hour, Kasanggunian Ngani. Huwag po kayong aalis, basta samahan niyo po kami at mas higit po ninyong makikilala ang Liga ng mga Barangay President ng ating lalawigan, Bokal Bal Limpiada, kilala sa tawag na Kapitan Bal sa bayan ng Mugpog sa Barangay Balanakan, and at the same time ay mas maiunawaan pa ninyo ang sitwasyon ng kabaranggayanan. So muli po, wag po kayong aalis dyan. Care for yourself, care for others. Paano matutulungan at ang narito taong po may tayong pinagdadaan muli. ng mental health problems? Kaya kung may humingi sa'yo ng tulong, pakinggan mo sila. Intindihin at huwag baliwalain. Okay. At ngayon ho'y nagbabalik tayo. Kasama pa rin po natin ang ating kaibigang Bokal, ating co-anchor ngayong araw na ito. At makakakwentuhan naman natin siya tungkol sa usapang pangbarangay at usapang 16 Sangguniang Panlalawigan dahil ang atin hong panauhin, sabi ko po nga po, ay kapitan ng Barangay Balanakan, matagal na nanungkulan, pabalik-balik na kapitan ng Barangay Balanakan, at the same time ay Liga President ng Bayan ng Mugpog. At sapagkat siya rin ho naman ang presidente ng lahat ng mga Liga President sa bawat bayan, siya po ngayon ay Provincial Federation President ng Liga ng mga Barangay. At dahil po doon, siya po ay representante ng Liga sa Sangguniang Panlalawigan. Kaya isa pa rin pong bokal na miyembro ng 16th Sangguniang Panlalawigan na pinamumunuan ng inyong lingkod. Ayan, Bokal Bal. Oo nga. Oo, anong masasabi mo doon? Masabi ko po muna, ako yung magpapasalamat po sa pag-imbita ninyo dito sa atin sa radio station. At least may papaliwanag natin ang gusto, at kung mayroon man sila pong mga pagtataka o nagtataka sila bakit ako naging bukal, ipapaliwanag ko lang ho, sandali, saglit lang ho pagpapaliwanag. Sa barangay captain ho, kasi ako ang naging president ng Liga ng mga Barangay sa Bayan ng Mugpog. So as Liga ng mga Barangay President, ako po natayong ex officio member para doon sa Sangguniang Pambayan. It so happen lang, our president dito sa Provincial League ay nag-resign. So ay nag-assume po ako, na-designate ako as Liga ng mga Barangay President sa buong Marinduque. That's why nandito ako as vocal member naman. So napakarami hong trabaho na natin. Actually,
Akala lang ho nung iba, napakadali. Sa kapitan pa lang, papaliwanag ko na sa inyo, nandun lahat talaga ang problema namin mga namiminuno. So far, kami po dun ang police. Kami po ang judge. Kami po ang kung sa pangangailangan, masasabi natin sa DSWD. So, kumpleto na po kami sa lahat, executive, legislative. So, Tapos may katarungang pambarangay may katarungang pambarangay pa sa kwan. So, nasa amin po judge lahat. ka pa. Parang executive, legislative, at saka judiciary. Nasa amin lahat po ang functions. So, yun lang ho. Yun lang ho ang maikli kong paliwanag sa inyo. Pero marami pa ho natin pag-uusapan. At gusto sana kong i-ano ito, siguro ho ay sa maikli lang oras natin. So, pero Bocalbal, ito, matagal ko nang gustong itanong ito. Ano yun? Sa tagal mo sa panunungkulan bilang kapitan, bilang liga president, gamay mo ang mga challenges sa ground Alam mo ang sitwasyon diyan. Ano ang pwede bang magbigay ka ng at least mga 3 issues na sa tingin natin ay mga maaring simpleng issue pero sa kabaranggayanan ay importanteng mga issue. Totoo po yun, Vice. At talaga po sasabihin kong unang-una ho, solid waste management. Yung pag-segregate na lang ng basura ay napakahirap pong ipatupad. Hindi mahirap ipatupad. The problem there ay yung mga tao ay dapat makipagtulungan. Tayo ho ay wala tayong dump site. Wala tayong pinagbawal na ho kasi ng sa atin, lalo sa Bayan Mugpog. Ay sa Balanacan ho, especially sa Balanacan, napakalaking barangay noon at urbanized barangay na. So, kailangan magkameron kami ng zero waste management. Now, kung maari po ay ang ilalabas lang na basura ay yung mga na-recycle, yung mga plastics. At yan ang ideal pero hindi madali ipatupad. Hindi ho madali. Pero ginagawa nyo na po unti-unti sa mga kabaranggayan. Dahil wala ho talagang ang problema niyan, yung mga sabi ko, Vice, yun nung saan namin itatapon ang basura, ay na-issue window pa naman ang Balanacan. Kasi ang main factor dyan, pagdating mo ng pier, tinatapon lang nila yung mga transient, yung mga pasahero, tinatapon lang nila kung saan yung basura. Maski may mga tama na lagayan, tinatapon pa rin. So, napakahirap po, napakabigat. Ay suwindo pa naman yung Balanacan. So, talagang change of lifestyle ito. Talaga po. Tapos, binagbawal na yung, hindi na ho kami kinukunan ng truck ng basura. Wala nang koleksyon ng basura, wala nang garbage collection. Which is yung po ay may ordinansa sa Bayan ng Mugpog, nakunan kami. Pero dahil wala na nga inano na ng DNR, nagkameron ng violation ang Bayan ng Mugpog pagtungkol sa dump site. So, pinagpilitan ho namin na kung pwede lang, ang itatapon lang nating basura, yun talagang mga recyclable. Aside from that, wala na ho. So, yung mga magde-decompose ay ire-retain sa mga bahay-bahay. Kaya ang inaano ko, I think hindi lang Balanacan may problema niyan all over the province. Yan ang problema ng mga mabuti ho yung mga nasa mga parplang area, yung katulad halimbawa nasa may bukid-bukid pa. Pero dito sa mga urbanized barangay, dito sa poblasyon, sa mga hindi na pwede ang mga composting dyan. Correct. Kasi pag hinukay nila, kapitbahay na nila yung kaya nga ho. At kung tayo naman ay dump site, lalo na sa Balanacan, medyo dikit-dikit ang bahay kaya doon. dapat mapag-aralan talaga ito ng ating mga sa solid waste natin. Mapag-aralan kung anong dapat. Yung short term, long term, lahat. Totoo, dahil sa ilalim ho ng batas, ang talagang prime mover pagdating sa solid waste management, ang responsibility ay nasa barangay at nasa municipal. Pero sabi nga ni Kapitan Bal, hindi rin talaga ganun kadali i-implement. At ikukonekta ko na itong mga astray dogs, astray animals. Talking of astray animals. Kasi isa pa rin yan. Kasi yung mga tao naman may sumusunod na talian ng mga aso, ilagay nila sa kanilang bahay. Pagdating naman ng gabi, dahil may mga basura dyan, kinakalat naman ng aso yan. Pinapalabas ng mga kapitbahay, ng mga bahay? Siyempre, papakawalan nila sa gabi. Yun yung main problem doon. Kaya sa umaga, problema mo pa rin yan.
problema pa rin natin ang lahat ng bagay. So ang akin dito, sana kasi ang sinisisi lagi dito, ang barangay official. Oo. Kasi dahil kayo ang andun Oo, kami ang andun, kapitan, nandoon yung mga konsyal na may kanya-kanya area of responsibility. Oo, dahil malaking problema pa rin ho yan. Yan ay kakonekta na sa lahat hanggang sa peace and order. Because pag may nakagat ng aso, hingi ng tulong sa DSWD, magpapaano tayo, hingi tayo ng tulong ka ng Vice Governor sa lahat ng mga opisyal ng bayan. Ang mahal-mahal ng gaso sa rabies. So, yun yung isa sa ating inaano natin, yung preventive sana. Na so far, wag na tayong kung pwede lang, kung hindi kaya maghayop, sana wag na sila mag-alaga ng aso. Oo. Kung hindi na nila kayang. Plus nagiging cause pa ng accident. Cause ng accident sa gabi, lalo na sa gabi, marami na hong pangyayari. So ang request ko sana do sa mga because we are doing our duty at alam ko naman ang mga kapwa ko lingkod bayan ay nagpipilit at nagsusumikap. Sana naman makipagkaisa yung mga taong bayan natin na mag-ano sila ng kanilang ng responsibility nila. Yung mag-alaga sila, so ayusin nila, yung magtapon sila ng basura. At saka ang siguro I think kinausap ko na po nga ito dito tungkol sa pati mga teacher, pati principal dahil meron naman kami sa planning kasama ang religious organization, kasama ang mga taga-Department of Education, para maturuan lang maging aware yung mga kabataan, mga estudyante sa tamang pagtatapon ng basura. Tinuturo naman bukal yan kaya lang important. Kailangan talaga consistent yung itinuturo sa school, ginagawa sa mga bahay-bahay, pagkatapos pinapatupad din ng barangay. Kung gusto po nila maging malinis ito, Vice, ay dapat ay isaayos ng mga constituents namin. Oo. Sa ating mga kababayan, yun ho ang totoo. Yun ho talaga ang totoo. Ang dami-dami hong mga programa ng pamahalaan at ang mga namumuno naman sa pamahalaan ho, ang pwede lang gawin ay pamunuan ho, mag-lead, mag-facilitate ng cooperation, mag-steer ng cooperation. Pero at the end of the day, kung gusto natin itong maging successful, kailangan ho talaga ang pakikiisa at pakikisangkot ng mga responsableng mamamayan. Kaya tulungan niyo po kami. Yes, Bukal. Oo. At kung maaari po ay kasi kuminsan sa paggawa namin ng aming katungkulan, siyempre, maingat na rin kami dahil kuminsan yung hayop na yan, yung mga aso, pagka napalo mo yan o di kayo nasaktan mo yan sa paghuli mo, kami naman may problema dyan sa Republic Act number 8485, dyan sa Animal Welfare Act of 1998. Correct. Oo, so medyo ka po, mailangkat, ikaw pa ang madidimanda in the performance of your official functions and duties. Pag naman hindi mo pinansin, ikaw pa rin ang mali at doon ikaw kakasuhan din pinapabayaan mo. Negligence and tolerance in the dereliction of duty. Wala ko kaming paglagyan. Para kaming ngayon, lalo especially now, ahead na ang eleksyon natin. Talking of election, nandiyan na ho nandiyan na nga. At nandiyan na ang siraan sa social media na yun naman sana ang ipapakiusap ko, Vice. Na sana naman, pagdating na tayo naman ay magkababayan, magkakamag-anak, in the sense na lahat naman tayo nasa isang barangay at yan naman talaga ay kamag-anakan system. Wag na po tayo magsisiraan because tayo rin po yung magsasama-sama. Kung ano man po yung programa nyo at gusto ninyo mabago at once na kayo mag-engage, yung right of suffrage nyo, yung free will ninyo, ay gawin na lang ninyo but not to result dun sa anong tawag dun, yung sa English, dirty politics. Mudslinging, ano ba tawag dun, yung parang naghanapan tayo ng mali, nagiging fault finder tayo. So we need the solution. Ano yung solusyon na kailangan natin? Ano yung pagkukulang ng bawat isa sa atin? Ano ba yung gusto natin? Isa-cite natin yon because kailangan sa magiging leader, Vice, ito naman po ay opinion ko. Dapat malayo ang foresight mo. It is not only your emotion, it is not only yung kung ano man yung sinasabi mo. Rather, tingnan nyo rin kasi maski ako, hindi ko pinangarap maging presidente. Pero naging presidente ako. So siguro may purpose. Everybody, lahat tayo may purpose.
So, yun lang po ang gusto kong ipaabot sa ating mga kabaranggayan. Kasi kung nahihirapan ho sila, ganun din kami. Nandoon yung laging sinasabi niyo political will. Pero pag ginawa namin, nandun ang reklamo, nandun ang hinanakitan blows, nandun lahat. O, yun lang ho. Baka mayroon pa silang... Talagang, pero maganda ho yung panawagan na yun ng ating kasamang bukal. Ano ho? Lalo na sa barangay election, tama yung binabanggit niya. Ang mga magiging magkatunggali ay magkakapitbahay, magkakamag-anak. So, sana ang isulong natin ay responsible politics, hindi dirty politics. Ano, tama rin ho yung binabanggit ni Bukal na yon. At yung mga nabigyan na ng pagkakataon na maglingkod, mag-report kung ano ang kanilang mga ginawa nung sila nabigyan na ng pagkakataon, paano naisaayos kahit papano ang kanilang barangay sa ilalim ng kanilang pamumuno. Yun naman hong mga bago na lalaban pa lang ay magpresenta, iharap kung ano ang nakikita niya na plano niya para sa nila, para sa kanilang barangay na papakinabangan ng mga kabaranggayanan. Maganda po 'yan. Salamat salamat Bukal Bal sa iyong paalala. At may babanggitin pa rin ho ako. This is all about the Barangay Council for the protection of children. Okay. Because we have to protect our children because they are the future. Oh, sabi nga ninyo, lagi natin sinasabi, nasa kabataan ng pag-asa ng bayan. So kung pwede lang, ito ay yung problema ng pangkuan kasi dumarami ang yung records natin. Hindi man siguro karamihan. Yung mga teenage pregnancy, ingatan natin yan. Seryosong issue na yan na that is Bukal why, Bal. yan yung one thing po nung bago natin pinasa. Yung mga bagay na tinanong ko about ganito, yung ganyan. Kasi po, yun yung lagi kong binabanggit at paulit-ulit ko ang binabanggit. Alam mo po, ang discipline at saka ang moral values, nag-uumpisa sa bahay talaga. Nag-uumpisa yan sa family. Totoo naman. Sa bahay. Kaya paliwanag ko, lagi kong pinapaliwanag. Siguro hindi naman ito kasubrahan. Sabi nga ni, a house is not a home. And the home is not a house. Parang kanta yun di ba? Napag-aralan natin yan sa prose and poetry because house is only the structure of the home. And home is the place where the family live harmoniously and happily together. Correct. Bakit daw mga bata, kaya nga yung binabanggit ko to, mga bata nasa lansangan. Okay. Bakit? Hindi masaya sa loob ng bahay. That's it. Yun yung mga bagay na gusto kong muni-munihin ng bawat dapat sa pamilya. Barangay Protection of Children, nanggagaling po sa parents, nanggagaling sa home, sa family. Okay. Yun lang ho. Wag lang masira ang moral fiber ng mga bata. Ingatan natin because mga bata ay talagang future natin yan. Salamat Bukal sa paalalang yan. Kasi hindi madali talagang maging magulang. Hindi talaga madali pala. Kailangan talaga ng tutok, kailangan unawain sila, kailangan maramdaman kung ano ang pinagdadaanan nila. So, hindi pwedeng basta gagawa ng bata at pagkatapos ay bahala na. Kaya, naalala ko, Bukal, yung aking apela sa Bonavista nung ako'y nagsalita dun sa kanilang Nutrition Month. Ako'y nagpasalamat talaga sa mga tulong ng mga BNS, ng mga kabaranggayan, ng mga barangay officials para lang talaga itaas ang timbang ng mga natitira pang medyo kulang pa sa timbang. Pero sa totoo lang, sabi ko sa kanila, gawin natin yan bilang leader nila pero paalalahanan natin ang mga magulang. Higit kanino man, sila ang may responsibilidad na dapat siguraduhin na malusog ang kanilang mga anak. Minsan Bukal ay naaawa ako, naalala ko yung isang BNS na kausap ko. Abay, dali-dali, kailangan daw niyang umuwi agad dahil nga magaluto pa raw siya noong ipapakain doon sa mga bata na, dahil dumating na raw yung pagkain na galing naman sa region at saka suporta ng LGUs ay nagkukumahog. Sa totoo lang, naaawa ako, halos hindi na makasuklay at kinakausap ko pa, niyayaya ako may konting banding. Totoo po nangyayari, Vice, sa totoo sabi lang. Ko
Ay, teka muna, yung kayang mga magulang nitong mga batang ito ay nag-aalala ng ganito kapag aalala. Ay, totoo po ba? Sa totoo lang, ako po ay saludo sa mga BNS, BHW, Barangay Tanod. Lahat ng mga opisyal ng barangay, they are doing their duties, because titingnan mo, it is not the money that counts. Kunting-kunti lang yung kanilang honorarium. Correct. But still, tinatrabaho nila ito ng gusto, actually, ang dami ko ng karanasan dyan when it comes to pagdating dyan sa mga malnourished. Pinapadoktor pa namin yan. Nandiyan si Dr. Muhi at lagi namin pinapadala sa yung mga si doktora, pinapadala ho namin dyan sa sa bayan ng Mugpog para lang malaman kung may primary complex, whatever, kung ano mga ganoon nila, para matugunan yung pangangailangan nila. Actually, meron kaming pundo para sa GAD, Gender and Development, at katatapos lang nitong Nutrition Month. Oo, napakaganda nga nung Naalala ko, meron kang favorite na programa na gusto mong isulong, Oo. Itong sa mga gulay mo at saka sa Yan mga po, prutas. actually po, yan po ay memorandum circular galing po sa DILG. Meron pong hapag na tinatawag, halina at magtanim ng prutas at gulay. Ito po ay ginagawa itong programang ito para po matugunan natin at maano natin ang hindi na tayo bumibili. Because alam naman natin, Vice, may inflation ngayon. Kailangan nating mapalakas ang agrikultura. At kung ang gusto kong sabihin sa mga kababayan natin, kung kayo nakakapagtanim ng mga plantitas, nagpatanim kayo ng mga orchids, magtanim kayo kahit pichay kasi masarap yung gisahin. Yun naman ang aking point doon. At hindi na abilihin. Oo. Ang ganda nga ng programa ni Mayor Libelo dito nung nakaraang linggo, nagkameron kami ng project in Mugpog na gumawa ng dampa doon sa may garden na, magagarden pa kami. At the same time, doon namin papakainin yung mga malnourished. Ang ganda ng pagkakaano na sadto say lang, hindi natapos yung aking dampay, pero pinapagawa ko ngayon. Hindi ako papayag na hindi. It's better late than never. So, ngayon, ay napakaganda po nung ganun. Yun ay parang na-encourage natin. Kasi nung pinapunta ko yung mga kwan dito, kinakailangan talaga nila lang na mabigyan ng pansin. Pati ang parents. Okay. O lalo-lalo na yung ating yung poor among the poorest talaga. Correct. At hindi kailangang maging mahal ang masusustansyang pagkain. Minsan, ang mas mahal pa nga yung hindi masustansya Kaya nga, 'di ba? Mga processed food, napakamamahal. Samantalang ang gulay, ang malunggay, itanim mo lang yan, hindi mo na bibilhin. At makakatipid ka, pero very nutritious. Kaya nga Vice, inano natin nung kailan tayo, last session natin, na inano natin yung pati yung patubig sa para magkameron ng adequate water na para matugunan yung pangailangan ng tubig natin dun. Lalo na dun yung sinabi natin sa bayan ng Mugpog. So far ay pinagpaplanuhan na ng Sangguniang Panlalawigan pagdating dito sa atin sa budget preparation. Okay. Only yung mga barangay captain dapat ay nakaready kayo dun sa mga resolution, mga pangailangan ninyo. At kinakailangan ay dun sa Barangay Development Council meeting ay dapat ay humingi kayo ng tulong kung sino man ang representative coming from the municipal level, provincial level, and up to hanggang dito sa atin po representative from our congressman. Para po naka-align yung augmentation ng pundo. O kung kulang man dito sa barangay ito, di makakahingi tayo dahil may barangay aid naman. May provincial aid naman. So may direksyon yung budget. May direksyon yung body. May complementation. Hindi yung pagkatapos ng isang kapitan, nagkameron ng eleksyon, natapos si kapitan, panibago na naman yung ating plano. Dapat sana continuing yung ating ginagawa sa bagay na to para may matapos tayo. That is one thing na gusto kong i-reiterate. Na sa planning natin dapat ay palayuin natin yung ating mga horizon, palawakin natin. Ano ba yung pwede nating gawin? Katulad ngayon in Marinduque, wala siyempre tayo to mining ganito. Ano ba yung other alternative? Maybe agriculture. Or maybe yung ating mga tourism dito. Papaliitin ko doon sa Balanacan na lang, Balanacan. Napakaganda ho kasi ng strategic ang Balanacan. Nandun ang national port natin, kinakailangan tuunan lang natin ng pansin. May tubig naman tayo doon. Pero ang gusto lang siyempre ng mga tao ay
dire-diretso na yung tubig, ano? Kasi kami nandun pa rin yung tubig. Still, may tubig pa May rin. scheduling. Ito naman po ay continuous. Okay. Hindi naman ito yung proyekto na overnight na gusto natin ay pwede nating gawin. O napakaganda po nun, Balanacan, nandoon may Palm by the Beach na tayo. When it comes to tourism, nandun ang mga island natin, nandoon, libre pa, free of charge. Pwede ka nang maligo sa dagat. Tapos, mayroon na tayong, siguro, parang na-promote ko na. Sa Argao, nandoon ang Villa Negro. In Hinanggayon, nandoon ang Luzon Datum. In Silangan, nandoon yung parang Boracay na isla natin ng natangko. At White Sand, very Tapos nice. may Gisian Cove. May Gisian Cove tayo. So, makikita na ninyo because pinadevelop na ng ating congressman at governor yung lahat ng mga dadaanan natin. Ang gaganda na. So, I think wala na tayong reason eh. We have only to utilize everything na ginawa ng Diyos. Okay. Ano ba yun? And to promote Marinduque in a positive way. Oh, Dahil alam po ninyo ay ginagalang naman natin ang ating mga kababayan lalo na sa proseso ng demokrasya na pinapakita natin kung ano ang sitwasyon. Pero ako rin ay umaapela sa ating mga kababayan na wag nating kakalimutan ang maraming magagandang nangyayari sa ating lalawigan na kailangan ding malaman at maipaalam natin sa mga tagalabas ng lalawigan. Dahil pag ginawa po ninyo yan, pag siniraan natin ang ating lalawigan, we are not doing any good. Ang nangyayari, tinithreaten natin ang ating mga kababayan. Pero kung pinapakita rin natin kung ano ang magagandang nangyayari sa ating lalawigan, doing some constructive criticism na ang intention ay to help at to assist, ay nakakatulong po tayo sa ating lalawigan. Ang dami-dami yung nangyayaring maganda sa ating lalawigan. Ay, talking of maraming nangyayaring maganda, ay gusto ko lang samantalahin. Merong isang nagmensahe sa atin na si Ma'am Menchit Mascareñas Salcedo. Nanonood ako sa iyo dito sa Maryland, USA. Pwede mo bagang balitaan mo kami kung maayos na ang serbisyo ng panlalawigang hospital ng Marinduque. Ma'am Menchit Mascareñas Salcedo, thank you po at kayo pala ay nakakasubaybay ng ating programa. Wala akong kakurap-kurap. Sasabihin ko po sa inyo, a lot of beautiful things are happening in the provincial hospital. It may not be perfect yet. Hindi po namin masasabing in matter of 1 year ng aming administration ngayon everything is okay. But definitely, significant things are happening towards that direction. Marami na ho ginagawa ang pagle-level up ng ating hospital to level 2. Kasi yan ho ang unang mahalaga Kasi lagi sinasabi ng ating mga kababayan, bakit ba laging nilalabas lagi ang mga pasyente? Dinalala lagi kailangang dalhin lagi sa Lucena, kailangan dalhin. Kasi kapag hindi level 2 ang ating hospital, whether we like it or not, hindi talaga pwede silang i-treat dito sa ating hospital. Otherwise, aakusahan po kami ng medical malpractice. Gaano man kaganda ang loob ng ating mga doktor dyan, halimbawa, ay hindi sila pwedeng mag-opera ng mga ilang procedure na hindi pwede sa level 1 hospital. So, ang unang direction ay itaas yung level ng ating hospital, at least the provincial, Marinduque Provincial Hospital, into level 2. At everything is in the process. DOH assistance in the amount of hundreds of million, 400 plus million, yun hong ini-implement ngayon, is in the process. Ang ating dialysis center is already in full operation. Ang atin malasakit center is in full operation. Pag kayo nandyan sa hospital ngayon, karamihan ay lumalabas, wala namang binabayaran because we are into zero balance billing. Maliban na lang kung medyo may naging priority yung mga pasyente na ang gusto nilang doktor na titingin sa kanila ay kung sino yung private doctor na priority. Of course, that's a different thing. Pero
majority, halos karamihan po, lumalabas ng hospital, zero balance billing because we have a malasakit center in full force. So, ang mga gamot ho natin, may mga gamot ho dyan na pinoprovide ng libre talaga. Meron rin hong mga ilan pa na talagang kailangang bilhin sa labas. Pero ang binabanggit ko ho, it may not be perfect yet, but significant, really significant things are happening in the provincial hospital. Makikita po ninyo yon at bisitahin po ninyo ang ating provincial hospital. Pero wag naman sanang may sakit pag binisita. Yun lang magbisita. Kaya sa aking mga kababayan, pasay na yung sinasabing ang ating provincial hospital, pag pumasok ka buhay, pag pag lumabas patay. Ang sinasabi ng mga doktor doon, at magagaling ho ang mga doktor natin dyan ngayon, hindi pa ho, sila po ay, kasi may memorandum of agreement tayo, ang Marinduque Provincial Government ay memorandum of agreement sa ilang mga hospitals sa labas ng lalawigan para sila po ay mag-provide din ng doktor dito sa atin. Mahirap po talaga kasi sabihin ng iba, ba't hindi kayo mag-hire ng doktor on your own na diretso? Kaso nga, alam niya ni Bokal Bal, napakahirap kumbinsihin ang mga medical professionals na dito kayo sa aming lalawigan magbabad. Kaya po, ginagawa ng paraan like mga memorandum of agreements for forging partnerships when it comes to operations ng ating hospital. At naiitawid ho naman natin. In fairness sa ating mga doktor na nagsisilbi dyan sa ating provincial hospital, I believe they deserve to be they deserve to be recognized for the help that they are doing sa ating provincial hospital. Maraming salamat po sa mga doktor at medical professionals na katuwang natin sa ating hospitals. Santa Cruz District Hospital, Torrijos Hospital, dito po sa ating Marinduque Provincial Hospital. Sorry ho, bigla akong naging emotional. Kasi I believe, pag sinabing, yung hospital na yan, I believe, siguro ho, dati ho, ganon. Pero in fairness naman ho, sa mga pinagpapakapaguran din ng lahat, ay ibigay din ho natin. At mahirap po minsan yung nagsasalita na hindi naman nakikita. Kaya Bokal, minsan may nakausap ako. Sabi sa isang meeting, may lumapit sa akin, bakit yung hospital, ganyan. Sabi ko, kailan po kayo huling nagpunta ng hospital? Biglang hindi naman na nakapagsalita. Sabi ko, gusto nyo po, available ho ako mamaya. Sabay na ho tayong mag-lunch at sumakay ho kayo sa aking sasakyan at sama-sama ho tayo. Puntahan po natin ang hospital at ipapakita ko po sa inyo ang mga ilang nangyayari sa ating hospital. At saka, hindi naman sumama sa akin. Kasi ang term niya, Bokal, ang sabi sa akin ang hospital, walang pinagbago. Noon pa, ganyan na, ganyan. May mga kasangkapan na tayong bago ron. At saka hindi ho, hindi ho simple. Pinaghihirapan po yan. Let's give ako'y nasa gobyerno at ayoko ho talaga ng injustice. Kapag ang mga kababayan ko ay nagiging biktima ng injustice, masama po ang aking loob. Pero kapag rin ho ang ating mga katuwang sa panunungkulang, kasama na rin po kami, ay nagiging victim naman ng injustice, hindi rin po kami papayag. Kailangang mabigyang linaw at maipaliwanag sa ating mga kababayan. But again, everything is not yet perfect. Everything is in the process. Pero hindi ho humihinto ang inyong mga nanunungkulan. Binabati natin Maminet Lianes Handusay. Shout out daw sa Pivet Marinduque. Salamat. At si Ma'am Violi Landoy, watching from Mahunig, Gasa, nung nakalipas na sorry hindi namin kayo nabati dun sa live natin na last time. Si Renor Ian Arcangel, watching from Southern Palawan, pero Marinduqueño siya. Wow, thank you. At si Sir Pons Rhea, congratulations daw. Sir Pons, thank you, ang manager ng Masamco. Thank you. At binabati rin natin si Sir Randy at yun ho. Gayun din ang isa pang Randy, Sir Randy Ayala at ang Presby team na nangunguna sa napakaraming pag-facilitate, pag-organisa ng medical mission
na ginagawa ng provincial government. Ayan. At marami nating napagkwentuhan na Bokal, meron ka pa bang gustong banggitin at ipaalala sa ating mga kababayan? Okay, okay na po. wala na raw masyado, pero gusto ko lang banggitin at samantalahin ang pagkakataon na Bokalbal. Kasi si Bokalbal ay alam kong kapitan ng bayan ng Barangay Balanacan, naging konsehal ng Mugpog bilang representante pa rin ng Liga. Pero first time ko po kasi na nakatrabaho si Bokal Limpiada sa Sangguniang Panlalawigan. And ito'y binabanggit ko, hindi dahil kaharap ko si Bokal Bal ngayon. At alam niyo naman ho, ako hindi ko rin magawang magsinungaling sa publiko. Yan lang ang pinapahalagahan ko. But I would like to give what is due to Bokal Limpiada pagdating sa pagiging representante sa Sangguniang Panlalawigan. And I believe I have the credibility to say it dahil nakikita ko ang performance nila sa Sangguniang Panlalawigan. And thank you Bokal Limpiada for being for your meaningful participation sa bawat session ng Sangguniang Panlalawigan. A board member who is seldom late. Talagang laging nagre-remind kami. Magsimula na agad kita. Ayan, ganyan ho. And at the same time, madalang magsalita, pero pag nagsalita ay very sensible sa lahat ng mga sinasabi. And thank you, Bokal. Maraming salamat. Yung iyong mga inputs ay nakikita ko na nakapagpapaganda ng mga ordinansa at code na ginagawa natin sa Sangguniang Panlalawigan. Thank you. And bilang rin halal na opisyal ng ating lalawigan at ikaw bilang kinatawan ng mga liga ng mga barangay ay nagpapasalamat kami po sa lahat ng mga katuwang sa barangay sa pangunguna po ninyo, sa lahat ng sakripisyo at serbisyo na inyong ipinagkaloob sa ating mamamayang Marinduqueño, lalo na nung panahon ng pandemya. Higit kanino man ho, yun hong mga nasa kabaranggayanan, ang sobra ang pagod, ang exposure sa risk, kumpara po sa amin. Kasama na po ako. Kumpara po sa amin. Sila po yung frontliners, sila yung decision makers, sila yung nasisisi sa maraming bagay, but in reality, maraming bagay ang hindi rin nila kontrolado. Kaya, maraming salamat. Bokalbal at sa lahat ng mga katuwang natin sa pamahalaang barangay, sa inyo po mga kapitanes, mga kagawad, frontliners, thank you sa ngalan po ng mamamayang Marinduqueño ng ating lalawigan. So yun ho, at meron ka po bang huling mensahe sa ating mga kababayan? Thank you for listening at sana po ay magkameron na ugnayan ang lahat ng mga namumuno para po doon sa pangarap nating pagtatagumpay ng ating bayan. Maraming salamat po. Okay po. Thank you. At sa atin hong mga kababayan ay maraming salamat po. Sa 1 oras at kalahati na muli na ako'y sinamahan ninyo, kami ni Bokalbal, sa ating programang The Vice Governor's Hour. Nawa po ay meron kayong natutunan at higit ninyong naunawaan ang aming trabaho para rin po sa inyong responsableng pakikisangkot sa pamamahala. Pero bago po yan, alam po ninyo, si Bokalbal ay nag-celebrate ng kanyang birthday noong August 1 at bagaman po at medyo late na ngayon ang ating programa na napapanood po ninyo, ay hayaan po muna ninyo na bilang pasasalamat rin ho ng inyong vice-gobernador sa ating katuwang sa serbisyo publiko ay meron ho kaming inihanda sa kanya para sa kanyang wish. Patugtugin natin ang isang birthday song para sa ating kasamang Bokalbal Limpiada. At meron ho itong aming munting alaalang cake. Para carrot cake ba yan? Uy, Bokal. Yan ay masustansya. Carrot cake para kay Bokal. At saka yung may kasama pa ata ito. Okay. Sige, yung kasama pala ay
Hindi na lang namin ipapakita, bawal. Okay. So, yun, happy birthday, Vocal Band. And Salamat God po. bless you all. Thank you. Okay. God bless you. God bless you, Vocal. And muli po, sa ating mga kababayan, ay abangan po ninyo ang susunod naman nating programa sa susunod na linggo dito sa ating The Vice Governor's Hour. Muli po, ito pa rin po ang inyong Vice Governor Lynn Angeles. Love you!